Yeah, I would just like to echo the sentiment of Congressman Ega Yap, also a district congressman from Metro Manila. While I agree na talaga naman na abuso yung mga flood control allocations, and I agree na dapat talagang repasuhin. However, kagaya po dun sa amin po sa Quezon City, when I was congressman here during the 18th Congress, wala naman kaming ganyan na flood control eh. Nung umalis ako, nagkaroon ng madami, which ako, gusto ko nga pag-aralan yung mabuti, imbestigahan kung nandyan nga. Nung nakabalik ako, nung bumalik po ako dito, the first thing I did was to sit down with Mayor Joy so that aligned yung mga program namin because meron naman talagang flooding na nangyayari sa aming lungsod. But sadly, yung mga tinanggal kong allocation from yung mga shit piles na nilalagay sa San Juan River kasi sinabi ko ayoko na ng flood control sa San Juan River na maglagay dahil until may audit muna kung ano pa yung kung ano yung nakailagay na diyan. But we have areas na kailangan i-upgrade yung mga drainage ng kalsada. For example, sa Timog po, sa Timog, dun sa harap ng burger machine, papunta sa Quezon Ave, bumabaha yung area. Because when I was congressman, naiayos namin yung drainage from almost from GMA 7 hanggang dun sa burger machine, nai-upgrade yung drainage. Pero because of yung lack of funding, from burger machine hanggang Quezon Ave, hindi naman na-upgrade, kaya dun po nagbaba. So nung nakabalik ako, yung I requested that funds be allocated for that particular stretch. May isa pa, sa EDSA, lagi pong nanonews yan, yung kahuli-huli ang flash flood dun sa Mother Ignacia. From EDSA naman hanggang, I think, Samar, pinalagyan ko rin yan. Nag-request din ako na malagyan dahil talagang lumulubog po yung baha because yung drainage maliit. Sadly, natanggal rin po eh. So, baka naman yung mga drainage improvements sa lugar na talagang kinakailangan, baka pwede nating maibalik. Kasi napansin ko, when I looked at the net na ibinalik sa akin, yung mga inirata ko, to put them in their proper place kung saan talaga kailangan at align dun sa master plan ng Quezon City, totally nawala. So, I'm requesting if it could once again be reconsidered. Opo, thank you very much, Mr. Chairman, Congressman Bong. Na unang-una po, no, kagaya po nung nasabi ko kanina, kapag po ang drainage ay kasama sa 001 na category, ibig sabihin po kasama po sa development ng kalye, kasama po yun, no, hindi po mawawala. Unfortunately po, yung mga drainage na stand-alone na sinama po sa 002 category, which is flood control category, yun po ay napasama base sa instruction na po ng Pangulo. Pero po ito nga po, yung sinasabi nyo nga po, na kasama naman po sa pag-aayos ng kalye, pag-aaralan po namin ngayon, kakausapin ko po ang ating regional director sa NCR, pati na rin po ang mga district engineers natin sa NCR, para po gawan ng paraan para tuloy-tuloy pa rin po ang drainage improvement natin. At masasabi ko din po, Mr. Chairman, na yung drainage maintenance kasama din po ngayon dun sa ating operating expenditures under our MOOE. No? So, yun lang po talagang mga nasama, standalone drainage sa 002 under flood control ang natanggal, unfortunately po. So, pipilitin po natin, no? Titingnan po natin kung ano pong pwedeng gawin given po yung mga existing roads natin na gagawin sa inyong distrito. Okay. Ako tatlo lang naman yung identifiable at talagang every time na bumabaha, makikita nyo naman yan eh. In Barangay South Triangle, dun nga yung from EDSA hanggang Samar Avenue, that particular stretch. Maganda yung kalsada, wag natin galawin yung kalsada, sementado naman yun eh.
Ang kailangan lang is yung improvement nung drainage. Dahil maliit po yung drainage doon, luma eh. Ang dapat, ang nirequest ko nga ilagay, in line with yung master plan ng city, yung HDP culvert na malalaki. That's verifiable. Yung pangalawa, doon po sa Timog, as I'm saying, sa harap ng Burger Machine hanggang Quezon Avenue. Makikita nyo naman doon sa planning because as I mentioned, during the 18th Congress, when I was the sitting congressman, we requested na maayos yung Timog. Lumaki po yung, naayos naman po yung baha in front of yung Shell doon sa may dati Music 21. Lagi, pagka nagbabaha dyan, yan yung pinapakita ng ABS-CBN na bubong na lang ang auto na titira. Naayos naman yun. Lumapad yung kalsada, tumaas, lumaki yung culvert. Pero dahil hindi nga umabot doon sa may Burger Machine going to Quezon Ave, doon naman po nagbabaha. Mababa pa naman yung Palay Avenue nakaduktong doon. Ang pangatlo po, Araneta Avenue. Masasayang po dahil pinondohan nyo na yung HDP culverts along Araneta Avenue magmula yata sa E. Rodriguez, Quezon Ave, papuntang E. Rodriguez. Ang problema, yung outlet po niyan, yung Lagariang Creek, nasa kanto ng along Araneta din, E. Rodriguez, papuntang Aurora. Hindi naman po nasama yan. So, baliwala yung upgrade kung hindi ho iduduktong doon. Very, very well noted po, Mr. Chairman. So, ginista na po ni Yusek Ador ngayon at kakausapin po natin ang Regional Director ng NCR, pati po yung current DE po para tignan po natin kung paano natin ma-address ito mga to given the limited fiscal space po natin ngayon. Pero pipigitin po natin, Mr. Chairman. Oo. Kasi kagaya ng binanggit nyo, there was 287 billion na tinanggal nyo 255 po. 2 billion, 200, 55 billion. 255 billion. So I'm sure it's still in the, nasa budget proposal pa rin naman, the total budget proposal na sinubmit ng Office of the President. Baka yung mga kailangan na ibalik. Opo. In fact po, I mean, we actually, since ngayon po nasa purview na po ng ating Kongreso ang budget. Ano po, actually we will leave it up to the wisdom of the Committee on Appropriations and the House of Representatives po, no? Kasi since kasama naman po yan sa authority. Pero tama po kayo, no? Nandyan pa rin po. It's just that po, nagbigay lang po ng recommendation, uhitin ko ang ating mahal na Pangulo, na yung pong natanggal na flood control na 252 billion out of the total 255 na total na tinanggal natin sa DPWH, recommend po ng ating Pangulo na maigagay po sa ibang mga departamento sa labas ng DPWH. And I agree. I agree. Kaya nga nababanggit ko nung nakita ko po yung unang proposal, nung nakakita ko ng mga allocation sa San Juan River, ako na po mismo yung nagsabi na tanggalin yan. Opo. But yung importante naman po, na kailangan talaga ng distrito ko, sana may balik po natin. Opo. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much. Again, to everyone, as announced earlier, we will be suspending the hearing to give way to the events in the session floor. And right after the session, we will resume this hearing. Hearing suspended. Calling of the next member, which is Representative Leo Rodriguez. Thank you, Mr. Chair. Actually, yung mga itatanong ko sana, naitanong na rin ng ating kasamaan dito. So, nasagot naman ng ating buting secretary regarding sa mga flood control. Dahil alam naman natin na kailangan talaga namin yung sa probinsya, na lalo na kami sa Catanduanes, palagi kaming nahihit ng bagyo. Talagang kailangan namin yon. So, mag-aantay na lang kami, Mr. Chair, sa susunod na mga ng ating sekretary, alam ko naman na itutuloy niya pa rin yan. Mr. Chair, sabi ko kanina, I have no more question relative to the budget of the DPWH for the calendar year 2026. Thus, I hereby signify my full support to the passage of the aforehead budget, Mr. Chair. Mr. Chair, payagan niyo po ako na makapagbigay ng maikling kasagutan sa marahas na
mapanira at walang basiyang paratang galing sa isa nating kasamaan dahil po sa nasabing paninirang paratang ay naging paksa ng masasama, malisyoso at hindi katanggap-tanggap na komento at kwento sa social media ang inyong lingkod pati na rin pong aking pamilya. Natatandaan po na noong ika-5 ng September sa isang pagdinig sa komitiba ng Appropriation Budget Deliberation ng DPWH, ang aking pinakaingat-ingatang pangalan ay nabahira ng isang mapanira at hindi makatuwirang malisya. At ito po ay nangyari dahil sa walang ingat na pagpaparatang nanggaling pa sa isang kasama natin at honorabling opisyal ng ating kapulungan. Pwede rin sana akong manahimik dahil sa wala namang basihan sa katotohanan at sa legalidad ang nasabing paratang. Subalit, mas minabuti ko na tumindig at magsalita upang maging paalala o di naman kaya maging aral sa ating lahat na membro ng ating ginagalangan na kapulungan ito. Sana naman po, Mr. Chair, kung ang ating sasabihin sa publiko ay makakasira ng pangalan, honra, integridad at dignidad ng kahit na sino mang kasama at membro ng kapulungan ito, ay doblin natin ang ating due diligence sa pag-iimbestiga at pag-verifika ng ating batayan sa katotohanan. Kung ang sinasabi ba natin ay may sapat na ebidensya at ito ba ay naayon sa dokumento nasa pangalaga ng kinaukulang ahensya di gobyerno. Dahil kung ang nabanggit kong due diligence ay ginawa bago nagsiwalat ng maras na paratang ay sana na pag-alaman ng ating honorabling kasama ng kontratang kanyang binabanggit ay naibid at nai-award sa nasabing kontraktor ng panahon na hindi pa ako membro ng mababang kapulungan ito. With the indulgence of our colleague, we are in the process of deliberating the budget, 2026 budget of Public Works and Highways. Whatever grievance you might have, there is a proper forum for it. Di, kasi Mr. Chair, ito, inano ko ito dun sa plenary, kung sana doon ako magsasalita, sabi po sa akin, kung saan daw, saan nanggaling, kung saan nagsalita yung miniming ko nito, doon din daw ako magano para mapakinggan naman natin ng ating taga-DP. Mr. Chair, can I? Unfortunately, the committee is the committee is restricted to the topic of the budget of the Department of Public Works and Highways for the 2026 budget. I do understand that you do have grievances. And again, like I said, we have the proper forum for it. But this budget deliberation has to focus on the budget of the Mr. Chair, kasi tinanong ko po ito doon sa atin, kay majority. So sabi sa akin, dito ko na lang daw erase ito ang ano natin. I submit to the sabi ko rin ito kay sa ating yes, I understand. chairman. I understand, but I submit to the wisdom of the chairperson on the Committee on Appropriations. With the indulgence of Representative Leo Rodriguez, would it be possible for us to take that on and discuss that on a different forum? Because this is, again, as stated by Representative Singson, Vice Chair Singson, this is actually a deliberation on the proposed budget of the DPWH. So perhaps if you have questions that are directed to Sec Vince or the officials of DPWH, would that be something that you would like to tackle instead? Because that's not something that we can discuss in this forum, because again, the jurisdiction of the committee pertain to the appropriations. Kasi Madam Chair, noong nakarang natin kasi, doon niya ito, linabas niya ito. So sabi ko, para marinig naman po ng ating buting secretary, yung aking medyo... In that case, again, as we've said earlier, the office of the secretary is always open to any member. Pwede niyo pong puntahan siya anytime.
but